Nagsimula ang awit sa isang madilim at mapanglaw na gubat na di halos mapasok ng sikat ng araw. Madawag ang gubat at maraming puno ng higera at sipres. Maraming hayop dito, tulad ng ahas, basilisko, hyena, tigre at leon. Sa isang puno ng higera sa gitna ng gubat, nakatali ang paa, kamay at leeg ng isang gwapong binata na may makinis na balat at kulay gintong buhok. Sayang, walang mga nimpa sa gubat na makapagliligtas sa binata. Panginoon, nakikiusap po ako na ibuhos niyo po ngayong puot upang magparasaan ang mga masasama. Naniniwala ako na ang paghihirap na ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Kaya handa ako magdusa kung ito ang nararapat. Laura! 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 Ang pinakamamahal ko si Laura! Gagawin ko ang lahat ng pahirap. Huwag ka lang mawalay sa akin. Laura, aking irog. Napakadilim naman ang gubat na ito. Wala man lang makausap. Sana'y makaligtas ako sa gubat na ito. Mabuti pa'y dito na ako magpalipas ng pagod. Sadyang napakahirap kalabanin ng kapangyarihan ng puso. Ang sino mang umagaw sa pagmamahal ng pinakamamahal ko ay papatayin ko maliban sa aking ama. Sino kaya iyon? Hindi ng tulong. Nasa panganib ang buhay niya. Laura, aking iro. Sino ka? Ang iyong kasuotan ay nagpapahiwatig ng isang Moro. Huwag kang matakot. Ligtas ka na sa pangalan. Oo, isa akong Moro. Nakaaway ng iyong lahi. Ngunit, subalit, sa pagkakataong ito, ay tao rin ako na may puso at damdamin. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Walang anuman iyo. Panganib ang ko. Hanap tayo ng ligtas ko.
Salamat. Salamat. Magpahinga muna tayo dito. Sa palagay ko'y ligtas ang lugar na ito. May dala akong pagkain dito. Alam kong gutom na gutom ka na. Ito, kumain ka muna. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Babantayan kita magdamag. Hindi ka natulog. Ay, buti mo naman, kaibigan. Di ko alam kung paano kita masusuklihan. Walang anuman yun, kaibigan. Pwede ko bang malaman kung bakit nagkakaganito ka? Kaibigan, ako si Florante. Makinig ka sa akin at isasalaysay ko sa iyo ang aking buhay simula sa kamusmusan. Isang bumitre! Iyan ang narapat sa iyo! Halimaw! Papatayin kita! Anong nangyayari at? Anak, mabutit nasa mabuti kang kalagayan. Salamat na lamang may lalipot na ito ka. Kung hindi mo lamang napahamak ng aking anak. Halika't dali natin siya sa kanila. Paglipas ng panahon, si Florante ay nasa wastong gulang na upang tumuklas ng kanyang karunungan. Napagtanto ng kanyang ama na si Duque Brescio na siya ay pag-aralin sa Atenas. Narito po pala kayo. Ba't parang kayo balisa? Nak, sa tingin ko ay napapanahon ng maghanap ka ng sarili mo. Magpapadala ka namin sa lungsod ng Atenas, ang lungsod ng problema. Ang Atenas ay dati sa mga magagaling ng guro. Isa na din sa Atenas ang siyang magiging guro. Paano po ang aking ina? Di aya't mawawala ako sa kanya. Nababatid ko ang pagmamahal mo sa iyong ina. Ngunit kung ikaw ay malulungkot at hindi magtutuloy dahilan ng ating pagkakalayo, hindi mo matanong kung ano ang tagumpay. Kaya dapat nating pagtiisan ng lahat. Dapat nating pawalang kabuluhan ang kapangyarihan. Pakaingatan mo ang iyong sarili, anak, at tuklasin mo ang karunungan ang iyong hinahanap. Makakaasa po kayo, ina. Sige po, paalam.
Ako si Florante, anak ni Duque Beseo ng Albania. Nagagalak ako sa iyong pagdating. Tama ang pasya mo, Florante. Maraming salamat po, maestro. At kinagagalak ko ring makilala kayo. Mula ngayon ay kaibigan niyo akong lahat. Asahan mong magiging matalik mo akong katoto. Oh, wala yata si Adolfo. Nariyan lamang po at marami siyang ginagawa. Oh, Adolfo! Siya nga pala si Florante. Adolfo ang kababayan mo sa Albania at anak ni Conde Sileno. Iginagagala kitang makilala. Ako si Adolfo. Mula noon ay naging masaya na si Florante. Madali silang nagkapalagayan ng loob ni Menandro. Ako'y naliligayahan pagkat ang ating pagkakaibigan ay nagdudulot sa akin ng sigla at kasiyahan. Ako may nabihag ng iyong magandang kalooban, Florante. Menandro, nais kong sa pagbabalik ko sa amin ay makakasama kita. Sakaling ako'y palaring makakarating sa Albania, asahan mong di upang humanap ng katanyagan, kundi upang huwag na tayong magkahiwalay. Ating paaralan ay magkakaroon ng isang pagdudula ayon sa buhay ni Reyna Yocasta. At ako bilang guro ay mamimili sa inyong lahat. Florante, papel ni Echocles. Menandro, papel naman ni Reyna Yocasta ang gagampanan mo. Magsisimula ng ating pagsasadula at ang ating pangunahing tauhan ay si Florante. Mabuhay si Florante! Nagpakatatag ka na at ito na ang katapusan mo. Di ba yan? Saan traidor? Maxim! Anong nangyari dito, ha? Bakit Adolfo at tinangkamang patay ng iyong kababayan? Isa kang baliw, Adolfo. Kailangan mo wala sa pagkat siya. Tawag ang karapalan ko. Isa kang hilang! Ulumpo at sakin! Patayin si Adolfo! Patayin ang tumaw! Titiyakin ko ang aking tagumpay. Florante, titiyakin ko. Hindi masama na ang isang tao ay magkaroon ng isang matayog na layunin. Ang masama ay ang tamuhin ang katuparan sa iyong kapwa. Kung paano nagkaroon ng Cain na pumatay sa kanyang kapatid na si Abel nang dahil sa inggit, paano nga kayang walang si Adolfo na naghahangad na pumatay sa kanyang kababayan? Kahanga-hanga, Menandro. Ito isang magandang halimbawa ng pagkabayani. Paano kaya kita magagantihan, Menandro? Kundi sa iyo, ay isa na ako malamig na bangkay. Iwaksi mo sa iyong isip ang bagay na iyan. Dapat tayong magpasalamat sa dakilang lumikha. Ang lahat ay utang lamang sa Diyos. Ako'y kasangkapan lamang niya upang iligtas ka sa kapahamakan. Florante, para ko nang nakikitang malapit nang dumating ang araw ng iyong pag-uwi. Sa palagay ko'y, hindi ako makakauwi nang hindi ka kasama. Kung sumama kaya ako'y pagkakapuri mo naman ako sa iyong mga kaibigan, 10 ng ama mong duke. Abay, syempre, papakilala kita. Isang araw, tumanggap ng liham si Florante mula sa ama. Ipagpatawad niyo po ang aking pang-aabala. May sulat po galing kay Duque Beseo ng Albania para kay Florante. Narito ang liham. Iyan ang katotohanan, anak. Pumanaw na ang iyong ina.
Hindi ko na ito ipinaalam sa iyo noon upang huwag masira ang iyong pag-aaral. Ang iyong ama, Duque Briseo. Wala na ang mahal kong ina, o mahabaging langit. Florante, lakasan mo ang iyong loob. Nakikiramay ako sa kalungkutan mo, Florante. Ina, bakit hindi mo ko hinintay? Hindi ba't sinabi ko sa iyo, sa aking pagbabalik, ay hahandiwan kita ng aking tagumpay? Huwag masyadong malumbay, Florante. Hindi makakatulong sa katawan mo ang kalungkutan. Salamat sa iyong paalala, Menandro. Isa kang dakilang kaibigan. Pinauwi na po ako, mahal kong guro. Nasa daungan na raw po ang aking sasakyan. Florante, sa pagbabalik mo sa Albania, ay tandaan mong merong kang isang kalaban. Ang higanti ni Adolfo, ang pakaingatan mo. At kung ikaw ay salubungin ng ngiti, mag-ingat ka pero huwag kang magpapahalata. Lagi mong ihanda ang iyong sandata. Salamat po sa iyong paggunita. Siya nga pala, Menandro. Di ba sasama ka sa akin? Ang pasiya lamang ng aking amain ang dapat nating hingin. Duque Briseo, nariyan ako ang iyong anak na si Florante. Ama ko, hindi ko pala nagano pa kayo ng ating pagkita muli. Marahil na ama, ibig kong ipakilala sa aking kaibigan si Menandro. Ang aking kalitan ay lang magbukod sa inyo. Isa kang tunay kaibigan mo lang, Menandro, na sapagkat kabalitaan ko lang lahat. Nagtitiwala ko sa iyo. Parang araw ka ako. Duque Briseo, nariyan ako ang sugo. Galing na po ako sa palasyo ng narinig sa iyo. Kasi nagsabi na nandito po pala. Aalis na po ako. Ano ang sinabi, ama ko? Ito ay galing sa iyong ninuno na siyang monarko sa Crotona. Kailangan na raw niya ng tulong ni Harlem sa iyo sapagkat napugpog na daw ng mga kaaway na Moro ang Crotona sa pamumuno ng kilabot ni General Usmali? Ano ang pasyon niyo, mahal na Duque? Hindi nag-aksaya ng sandali ang mag-ama. Noon din ay nagsadya sila at nang magkaharap sila ay, Magandang araw, Buning Duque Briseo. Mabuti at nagsadya ka agad sa akin. Ang Crotona ay nangangailangan ng ating tulong. O Duque, sino itong binatang kasama mo? Ang kiyas na ito ay siyang kamukha ng Bunying Guerrero. Ang aking napangarap na sabi sa iyo ay magiging haligi ng Sentro Kotri. Siya ang aking buktong na anak na kagagaling lamang mula sa Atenas. Si Florante. Mabuting pagdating. Mula ngayon na ikaw na ang halal kong general ng aking hukbo, Florante. Narito po pala kayo, mahal ko, Mama. O Laura, aking anak. Napakaganda niya. Ano kaya itong nararamdaman ko? Pag-ibig na ba ito? Kay kisig na binata, sino kaya siya? Anong hiwaga na pagkakataon? Parang hindi ako makapaniwala na ako'y humihinga pa sa mga sandaling ito. Nalalaman ko ang sanhi ng iyong kalungkutan. Ipinagluluksa mo ang pagpanaw ng iyong ina. Hindi iyon ang dahilan, Laura. Ang kalungkutang nadarama ko ngayon ay nagsimula nang kita'y makilala. Kung gayon, kinalulungkot ko ang una nating pagkikita. Hindi mo ako naunawaan, Laura. Ang kalungkutan ko'y sanhi ng aking damdaming inuukol sa iyo na hindi ko maipahayag. Subalit sa pagkakataong ito, ikamamatay ko kung di mo mababatid na ikaw ay aking iniibig, Laura. Laura, iniibig kita. At kung hindi kalabisan, ay nais kong bago ako magtungo sa larangan, ay bigyan mo ng liwanag ang isinasamo ko.
Hindi ko nais na lumisan ka malungkot, Florante. Kay ligaya ko. Sapat na ang kalungkutang iyan upang sabihin kung ako ang pinakamapalad sa daigdig. Florante, lumakad ka na at umasa kang patnubayan ka ng aking mga dalangin. Ang iyong pag-ibig ang siya magiging sandigan ng aking tagumpay. Paalam. Diyos na mahabagin, huwag mo pong itulot na mapahamak si Florante. Patnubayan niyo po siya ng iyong mapagpalang kamay. Gawin nating bigla ang pagsalakay upang malito ang mga kalaban. Sugod mga kawal! Sugod! Kung ako ang inahaya mo, magpakatatag ka na! Mayabang na general. Ikaw pala sinasabi ko sumalik. Ngayon masusubukan natin ang tapang mo!
Ito na ang wakas mo! Buong salang na general! Sita ka sa iba. Nagtagumpay tayo, Florante. Isang kilabot na gerero. Florante, nagabi mo. Bubantog na hinarangan. Ikaw naman, Minandro. Kakahanga mo iyong tapang. Tayo na sa palasyo. Gawa natin, Iniisip niya ang kanyang minamahal na si Laura. Bumalik sila agad sa palasyo ng Mabuhay ang tagapagligtas! Minandro, hindi ba ako namamalikmata lamang? Tingnan mo, ang watawat ng Moro ay nasa itaas ng palasyos ng Albania. Sasakop ngayon ng mga Moro ang Albania. Pinasok nila habang tayo'y nasa Crotona. Tila may kasama silang babae, General. Hindi ko masyado maaninagan. Diyos ko! Si Laura! Siya nga! Si Laura! Si Laura nga! Mamatay kayong lahat! Laura! Si Laura! Ano nangyari? Florante, salamat at nailigtas mo ako sa tiyak na kamatayan. Ang buong kaharian ay hawak na ng mga Moro. Ang aking ama at si Duque Briseo ay kasalukuyang nakakulong. Huwag kang mag-alala. Ngayon din ay sasalakayin namin ang palasyo. Mga kaibigan! Maganda na tayo! Tayo ay lulusot! walang lakas at katapangan ang nakahadlang sa kanila. Ang mga kaaway ay parang dinaanan ng salot. Kabi-kabila ang mga bangkay na Moro. At pagkatapos rino'y agad-agad nilang pinasok ang palasyo upang ilabas sa piitan ang ama at hari. Hari, nasaktan ko ba kayo? Garante. Salamat at pinagutan niyo kami buhay. Hindi ako nagkamali. Kailangan ka bilang ikaw nga ang nandirigma. Nagdalay sa akin panaginip. Ang tagumpay ni Florante ay sinundan pa ng lalong marami at malaking kapanalunan. 17 kaharian ang gumalang at sumuko sa kanyang katapat. Sa kanya naman mahal ang buhay na kung may anay na sumisira ng kahoy, ako
Kung ang hindi ako nasisira sa inyo lahat. General, may liham po galing kay... Salamat. Anong sabi, Florante? Pinauuwi na ako sa Albania at iwan ko raw sa iyo ang hukbo. Alis na muna ako. Makapagtataka naman na yata. Hindi pinasama ang mga hukbo. Ano ibig sabihin nito? Hindi niyo ba ako kilala? Ikinalulungkot namin, General. Subalit iyan ang pinag-uutos namin. Magandang araw, Inudol na General. Kumusta naman ang iyong kwarto? Maganda ba? Adolfo! Bakit? Paano? Ba't nasa iyong sentrong corona? Asin ka! Paano mo turugo sa sarili mong bayan? Asan ang hari? Ang aking ama! Florante. Kawawa ka naman at nahulog ka sa aking kitang. Pinagutan ko lang naman ang iyong ama at ang hangal na hari. Dahil hindi sila nararapat na mamuno dito sa Albania. Mga walang utak! Kawalan mo ako dito! Pagbabayaran mo itong balador ko! Ngunit di ko lubos maisip kung paano naging hari ang santuwag. Sa inyo ako dadalhin! Ikaw ay isang bilanggo at ika'y nakatulad na igapo sa madilim na gubat. At kaya siya nagkaroon ng kapangyarihang humatol. Gaya ng sabi ko, siya ang hari ngayon. Di magtatagal, papakasalan siya ni Prinsesa Laura. Ano? Kailangan niyo ako? Patutunayan ko na di karapat-dapat mamuno si Adolfo. At di din papakasal si Laura sa duwag niyong hari. Huli ka na. Wala ka nang magagawa. Sa aking palagay, ito na ang iyong katapusan. At sa tuwing maalala ko si Laura ay halos mawalan ako ng diwa. Masalimuot pala ang pinagdaan ng buhay mo, Florante. At ayon pa nga sa balita, ay walang kasing bangi si Aladdin. Huwag kang maniwala sa balita. Kung totoo man, ay maraming dagdag.
Yayamang nalaman ko na ang iyong buhay. Dinggin mo naman ang aking kapalaran. Florante, ang Aladdin na binabanggit mo, na bantog sa Persia, ay ako. Ikaw? Oo, Florante. Ako nga si Aladdin. Na tulad mo'y isa ring sawi. Di yata't ang karap ko'y ang kilabot na mandirigma ng Persia. Ang kasawian ko naman ay dahil sa aking amang si Sultan Ali Adab na siyang umagaw sa mahal kong si Flerida. Napakagandang dilag. Ikaw na ang aking ipapalit sa aking namayapang asawa. Bigyan mo lamang ako at ibibigay ko sa iyo lahat ng karangyang hinahanap. Mahal na Sultan, ang puso ko ay nakatali na sa iyong anak na si Aladdin. Mamarapatin mo bang mamatay kung kami magkakahiwalay? Mga kawan! Sa makalaway, maghahanda at magsasaya tayo para sa aming pag-iisang dibdib ng aking iniirog na si Flerida. Isinalaysay ni Aladdin ang ilang bahagi ng kanyang kahapon kay Florante, pati na rin ang dahilan ng alitan nilang mag-ama. Nang gabing iyon, ay nilisan ko na ang Persia at naglakbay sa madilim na gabi. Maraming salamat, Flerida. Kung hindi dahil sa iyo na ituloy na ni Adolfo ang masama niyang balak. Siya nga pala, ako si Laura. Isa ka rin palang sawing nalayo sa iyong tunay na minamahal. Subalit, sadyang hindi ko matanggap ang pag-ibig ng Sultan. Ninais ko pang magpakamatay, ngunit paano si Aladdin? Hanggang sa maisipan ko ang tumakas. Nilandas ko ang kaparangan at kabundukan, hanggang marating ko ang kagubatan at
Tay. Wala ka bang naririnig? Oo nga. Teka, at ating pakinggan. Di yata si Laura ang naririnig ko. At kasama niya ang mutya kong si Flerida. Aking Laura! Flerida! Laura! Aking Laura! Florante! Flerida! Aladin! Florante, yata yung isang ka sa Albania ay nagkaroon na ng gulo. Gulo? Anong gulo, mahal kong Laura? Teka! Tila yapag ng mga kabayo ang naririnig ko. Nga! Dali! Magsipagpubli tayo! John! Teka, tila namumukhaan ko ang nangunguna. Oo nga! Si Mirandro! Mirandro! Florante, o kaibigang Florante, akala ko hindi na tayo muling magkikita. Salamat sa pagdating ninyo. Pagkalis mo isang sulat ang natanggap ko mula kay Laura. Doon ko nabagit ang nilang matibong pinto. Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Tinipon ko ang dating mukbo at sinilakay namin ang Albania. Hindi kami nabigo. Natalo namin ang kabig ni Adolfo. Hinanap ko kayo pati na si Adolfo. Subalit hindi ko kayo natagpo. Sana po yan ako itinatakas sa palasyo. Hindalhin ako ni Adolfo sa duda. Dito ako nakita ni Flerida. Siya naligtas sa akin. Kay ganda ng pagkakataon ngayon. Wala nang ligalig sa Albania. Mabuti ka talagang kaibigan. At di naglipat araw, ang dalawang puso ay pinagtali, sina Florante at Laura, Aladin at Flerida.
Pagkatapos ng malaking piging sa palasyo, ay nagpaalam na sina Aladdin at Florida. Bahala ka na din. At si Florante at Laura ay naging uliran sa pamamahala ng kaharian. Malaki ang isinulong ng Alban. Magbuhat noon ay di na humiwalay sa kanila ang kaligayahan. Una mo daw, Bea. Wala, di ko dala. Ang hot! Kamay mo kang... Only Bello touches my skin. Bagay sa'yo. Sasabihin ko ulit. Laura Aquilino. Sino ka? Ang iyong kausutan. Ang iyong kausutan. Ay, nakaba. Ama, ito ang aking kaibigan sa nila na gusto ko ipagdala sa inyo. Ang aking galitan ay hindi ako nabigyan. Buwang kuha na ko sa inyo. Sa akong kaibigan. Balang araw. Duke, nariyan na po ang subo. Ba't ka ba
say